Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, seguridad ng 2026 BARM parliamentary elections, tiniyak ng militar, 2.39 million ng mga balota tapos nang iimprenta. Investigasyon sa pagkamatay ng officer candidate habang nasa training, inilunsad ng Philippine Navy. Pagtanggal sa systems loss charges sa kuryente isinusulong, Meralco nagbigay linaw. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Inihayag ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang kahandaan nitong tiyakin ng mapayapa, ligtas at maayos na BARM parliamentary elections sa September 14, kasabay ng pinaigting na deployment at election security preparations sa rehiyon. Ayon kay Major General Alvin Luzon, Commander ng 6th Infantry Division at Joint Task Force Central, mahigpit na pananatilihin ng militar ang political neutrality habang sinusuportahan ng Commission on Elections o COMELEC. Nauna ring nagkaroon ng mission readiness at election security briefing ang 28th Infantry Battalion sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Elben Naval. Samantala, inanunsyo ng COMELEC na natapos na noong July 26 ang pag-imprenta at verifikasyon ng 2,393,202 na mga balota para sa BARM polls habang nakatakdang magsimula ang campaign period sa July 30. Inilunsad ng Philippine Navy ang formal na investigasyon sa pagkamatay ni Officer Candidate Aldwin Dulnuan na nawala ng malay habang sumasailalim sa naval training sa San Antonio, Zambales noong July 22. Ayon kay Philippine Navy spokesperson Captain Mariza Martinez, nakaranas si Dulnuan ng pagkahilo at matinding panginginig bago maisugod sa mga ospital. Una siyang isinailalim sa pagsusuri dahil sa hinihinalang heat stroke, ngunit kalaunan ay iniulat na ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay matinding impeksyon sa central nervous system na nakaapekto sa paghinga. Iginiit ng Navy na magiging masusi, patas at transparent ang investigasyon. Samantala, nanawagan si Kiangan Ifugao Mayor Raldis Andre Aliaga Bulayungan ng hiwalay at masusing investigasyon, sinabing nararapat malaman ng pamilya at komunidad ang buong katotohanan at masuri ang mga training protocol upang matiyak ang kaligtasan ng mga susunod na military trainees. Si Dulnuan ay isang piloto at tubong Kiangan Ifugao. Binigyang linaw ng Meralco ang pagpapatuloy ng system loss charges kasunod ng panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalamang State of the Nation Address o SONA na aalisin na ito kasama ang VAT sa singil sa kuryente. Ayon kay Meralco Executive Vice President at Chief Operating Officer Engineer Ronnie Aperocho, ang system loss ay hindi natatangi sa kanilang kumpanya, kundi karaniwang bahagi ng operasyon ng buong industriya ng kuryente. Anya, nananatiling mas mababa sa 6.5% cap na itinakda ng Energy Regulatory Commission o ERC, ang system loss ng Meralco dahil sa patuloy na modernisasyon ng kanilang sistema. Samantala, nagpahayag ng suporta ang ERC sa panawagan ng Pangulo, gayon din ang Department of Energy o DOE na nagsabing aabot sa 10% ang maaaring matipid sa electric bills kung sakaling matanggal ang system loss charges. Gayunpaman, ayon sa DOE, maaaring umabot sa 1 taon bago tuluyang maimplementa ang reforma. Nangako naman ang Meralco na makikipagtulungan sa pamahalaan at Kongreso sa pagtalakay ng mga panukalang pagbabago sa energy sector. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Singchongko, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.